想有时候最怕一次没有准备。总是喜欢看球队不对，下一秒有新的体会。原来这个世界是有太多在意料之外的结尾。告诉我，你眼里的一切会是怎样的？不讨论对错，最重要的是有权利而为，最重要的是别无言以对。无论谁放下懊悔，我学着会内心去找进退，我学着会开心勇敢面对。可是你是不可逃离那一只是对你才会不知进退，只是对你才会很难面对。毕竟爱是不可抗力那一类。Teka nga lang, pinuri ko ba siya? Walang silbi ang kinship test sa mga anak na may isang ama pero magkaiba ang kasarian. Di ba sabi ni Chen Qingmei lalaki ang baby niya? So pwede pa rin gawin ng kinship test. Buhay pa ang ama ni Dongshan. Kahit di maganda ang kalusugan niya, pwede pa rin gawin yun hanggat buhay siya. Pwede kasing yung ama ni Dongshan at bata sa tiyan ni Chen Qingmei ang magpa-kinship test. Base sa Y chromosomes nila, malalaman natin kung kadugo nga niya talaga ang bata. Pero sa pagkakaalam ko, mas mababa ang effectiveness ng kinship testing kaysa sa paternity testing, hindi ba? Oo, mas mababa ang effectiveness nun kaysa sa paternity test. Indirect evidence pa. Kung ito lang ang ebidensya natin, hindi tayo mananalo. Pero kung isasama to sa ibang ebidensya para makabuo ng evidence chain na walang butas, iisipin ng korte na ang bata sa tiyan ni Chen Qingmei ay kadugo ni Dongshan. So ang dapat nating gawin ngayon ay mapatunayang ang bata sa tiyan ni Chen Qingmei ay hindi kadugo ng ibang tao kundi kadugo ni Dongshan. Walang kapatid si Dongshan. Kailangan lang nating patunayan na kay Dongshan ang bata. Para naman sa ibang ebidensya, pwede tayong pumunta sa prenatal hospital ni Qingmei. May information doon tungkol sa parents ng bata. Malamang may record doon si Dongshan na may pirma niya. At kung may mabibigay na footage ang hospital na magpapatunay na sinamahan niya si Qingmei magpa-check up, mas okay yun. At kung makakakuha din tayo ng footage sa bahay ni Chen Qingmei, baka makahanap tayo ng ebidensyang binisita siya ni Dongshan. Suggestions ko lang yan. Kung may mali o problema sa mga sinabi ko, sabihin niyo lang. Talagang pinag-isipan mo yan. Good suggestion. Gawin natin yan. Boss? Pinupuri mo ba tong si Chang Yao? Pinupuri ko ba siya? Opo. Ang ibig ko sabihin, mabigat na trabaho ang sinasuggest niya. Kung ayaw niyo mag-OT, ayusin niyo to. Puri yun, di ba? Huh? Eh, obvious naman pinupuri ka niya. Alam ko pag may pinupuri siya, kasi madalas din niya ako puriin. Punta lang ako, CR. Balik ako. Uwi na ako. Bukas ulit. Ingat. Uy! Chang Yao, hindi ako okay sa sasabihin ko, pero ngayon lang pumuri si boss ng ganun. Matutuwa ako kung ako sa'yo. Baka pinuri lang ako ni boss para sipagin pa ako at mag-OT. Kaya pala, hindi niya ako pinupuri. May point yung sinabi mo. Ayaw niya ako mag-OT. Ako kasi ang tagapagmana ng Junang. Dapat hindi mapagod. Uwi na ako ngayon. Kaya naman pala hindi ako pinupuri. Ayaw niya ako mag-OT. Bye-bye, Bowery! Bye-bye!
Chungyao, babalik ka na ba? Pasensya na, boss. Hindi muna ako makakabalik sa bahay mo. Gusto kong mag-focus sa kaso. Hindi rin kita may pagluluto. Sorry. Okay lang. Mabubuhay ako mag-isa. Mabuti naman. Siya nga pala, pinadala ko yung case material sa email mo. Paki-inform na lang ako kung may mali sa gawa ko. Una na ako. Kawawa naman. May kopya ng case material sa bahay. Kailangan mo yun. Kunin mo. Bilisan mo na. Kung hindi, hindi mo aabutan yung bus. Hindi naman siya umalis, di ba? Kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman at mag-hotel. Isipin mo kung paano mag-i-improve ang work efficiency mo at makakuha ng year-end bonus. Doon na ako sa villa. Dito ka na lang. Ayoko ng silent dedication. Hindi efficient. Kaya ba siya umalis kasi gusto na niya akong bumalik dito? 这里也都情有可原，指尖划过你的试探。当满天晚霞藏进了灯火，夜色来了，星闪烁，桥叠。 Boss nga namin siya. 被你的脸 Tinulungan niya ako at naglagay pa siya ng footnotes. 最美的独白是你的存在，最可能的明天我不想明白，交换了多久的眼神，心跳几拍，偷偷快。最美的告白是爱的存在，最多有些意外，你让我来猜，在意所有与你有关，往往一天天覆盖。 Jenshi. Jenshi. Anong ginagawa mo? Sinabihan na kitang tatawag ako ng pulis, di ba? May gusto lang ako sabihin. Aalis din ako agad.
Hindi mo alam pinagdaanan ko ngayong taon na to. Siya, gamit ang yaman ng pamilya niya, binubulit, iniinsulto niya ako sa bahay. Hindi mo alam kung paano ako naghirap ngayong taon! Pwede tumigil ka na. Sinisiraan mo ang asawa mo ngayon sa dati mong asawa? Alam mo, nakakasuklam ka. Chongshi, hayaan mo ako magsalita. Okay na lahat. May pera na ako. Sikat na ako. Mayaman na rin. Ano mang gusto mo, ibibigay ko. Mahal kita, Chongshi. Hindi ako naniniwalang wala kang pakialam sa naging relasyon natin. Oo. May pakialam ako. Tara, halika rito. Para saan? Nirecord ko yung ginawa mo ngayon at isasend ko sa asawa mo. Sa tingin mo ba, kahanga-hanga ka dahil may humahabol sa'yo, ha? Si Woo-jun, nagpapanggap lang siya. Ako lang. Ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Ayan, tignan mo! Palihim mo akong kinunan! Teka lang, Changshi, hindi yun ang point dito. Alam mo bang mga high class at mayayaman lang ang ex-girlfriend ni Woo-jun? Bakit naman siya magkakagusto sa isang babaeng diborsyadan tulad mo, ha? Pinaglalaroan ka lang niya. Changshi, natatakot akong masaktan ka. Ayaw kitang masaktan. Takot ako masaktan ka. Changshi, Changshi, mahal kita. Nahimasmasan ka na! Umalis ka na nga! Okay. Aalis ako. Aalis ako. Changshi, kahit tratuhin mo ako ng ganito, mahal pa rin kita. Naglagay ang girlfriend mo ng isang pirasong chocolate sa bulsa mo. Para pagising ka na, makakain ka ng konti at tumaas ang sugar mo. Busy ka ba ngayon? Bakit di ka nagre-reply sa akin? Gusto mo mag-rock climbing ngayong weekend? Uy, ang ganda nitong nursing home. Mahal siguro dito. Lolo, alis muna ako ha. Tawag ka lang kapag na-miss mo ako. Ba't ka nandyan? Ewan ko. Dito ka. Okay. Sino yan? Siya si Dongmin. Napaka-thoughtful mo nga. Tayo ang magko-convince. Doon si Lolo na traitor rin ang apo niya. Mahirap to pag nalaman ng iba. Pasaway ang si Lolo Dong. Sabihin niyo sa akin pag di niyo kinaya. May problema? Wala. Sabi ni boss, meron daw siyang tiwala sa atin. Uy, umalis na siya.
Balita ko, palagi raw nasa trabaho si Dongshan. Sina Jiang Wenshu at Dongmin ang nag-aalaga kay Lolo. Maganda ang relasyon nila. Baka mahirapan tayong kumbinsin yung matanda. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ako. Basta para sa Junhang, wala na siyang kawala. Mr. Dong, alam kong maganda ang relasyon niyo ni Dongmin. Kaya po talagang mahirap ang desisyong to. Pero kasi... Lalaki pa o babae yung bata? Lalaki. Sigurado ka? Kasi kung babae yung bata, hindi ko gagawin to. Sapat na si Dongmin, siya lang ang kailangan ko. Ayoko na may iba pang taong makikihati sa mana niya. Sigurado pong lalaki yung bata. Pumunta sila sa Hong Kong para lang po magpa-gender test. Yung B-ultrasound na ginawa nila, hindi accurate. Minsan yung batang lalaki, napagkakamala nilang babae. Ang totoo po niyan, nagpa-chromosome test sila. At malinaw po nilang nakita na merong Y chromosome, kaya lalaki po yung bata. At saka, magpapakinship test po tayo. Kung babae po yung bata, hindi po pwede yun. Kapag kumpirmado ng lalaki ang bata, saka lang ako papayag. Dahil kung tutuusin naman, dugo ng Dong ang dumadalos sa kanya. Mr. Dong, pwede niyo rin pong... Pwede nyo rin pong tingnan, itong agreement. Tingnan nyo po. Mr. Dong, kung nag-aalala kayo, sa assets ng Dong family, may managers na pwedeng maging agents nyo. O pwede kayong kumuha ng family trust. Babae o lalaki, safe po ang ari-arian nyo. Dahil sa huli naman, ikakasal ang mga babae at magkakaroon ng mga anak. Tama po kayo. Kaya kung mag-aalaga siya ng mga bata habang nagtatrabaho, nakakapagod. Ang ganda po talaga ng sulat nyo. Uy, ang bilis. Di ko in-expect yun. Gusto mong orange? Kinuha ko. Teka lang ha, balik ako. Alam mo, bata ka pa. Hindi mo maintindihan yung lagay ng asawa, kaya naiintindihan ko. Pero paano mo nagagawang tulungan yung kabit para sa mana? Niloko niyo yung matanda na pirmahan yung dokumento? Ay, kayong mga abogado, paano niyo nagagawa yun? Para sa pera, wala na kayong konsensya? Nakakaawa yung apo at manugang niya. Sila ang nag-alaga sa kanya ng matagal. Pero sa huli, sila yung napagkaisahan. Ang unfair ng mundo. Malaking kaso ulit. Grabe ang araw na to. Ang galing. Milk tea tayo? Libre ko. Hindi na, babalik na akong office. Ba't ka nagmamadali? Maaga pa naman ah. Idodonate ko yung lawyer fees ko sa charity. Donate. Ha? Hindi wala kang bayad. Attorney Chang, Oy, Miss Chen, ba't ka nandito? nag-aalala kasi ako eh. Kamusta ang pag-uusap nyo? Pumayag ba? Oo. Pumayag siya na magpa-test. Di ba malapit na ang due date mo? 2 buwan na lang, tama? Magpahinga ka lang. Yung tungkol naman sa evidence, Cheng, kami nang bahala. Hindi. Gusto ko nang gawin ngayon. Ngayon na kagad. Nag-consult na ako sa doktor. Yung cord blood, pwedeng gamitin sa DNA testing. Delikado yun, di ba? Pwede ka kasing makunan dun. Sige, ganito. Hintayin mo kami. Hindi na ako makakapaghintay. Sapat na yung 2 buwan para mailipat ni John Wenshu ang assets niya. Kapag naipanganak ko ng bata, siguradong hindi na ganun kalaki yung perang maiiwan para sa anak ko. Pag ganon, kung sasadyain nilang maglipat ng assets, pwede silang idemanda. Huwag kang mag-alala. Tama. Idemanda? May silbi ba yun, ha? Attorney Chang, naniniwala kong alam mo na minsan, kahit na ipanalo ng kaso, hindi siguradong na ipatutupad ito. Kaya, bilang single mom na tulad ko, kapag hindi ko nakuha yung pera, paano na ako mabubuhay? Paano naman yung bata? Attorney Chang, bilang babae, naniniwala akong naiintindihan mo. Hindi ba?
Ang akala ko bilang isang ina, mamahalin ni Chan Xingmei ang sarili niyang anak. Siguro nung nabuntis siya, naisip na niyang gamitin ang bata para yumaman. Kaya kahit na siya ang kabit, siya pa ang nagpakalegal na asawa. Nakakalungkot lang wala na si Dongshan. Kung nalaman niya ang totoong ugali ni Xingmei, malamang nagsisi siya. Alam mo, Chang Yao, huwag kang magpapapekto sa kaso. Change perspective, ha? Para sa law firm, 2 billion kaya ang halaga ng kasong to. Basta walang utang sa atin si Chan Xingmei, VIP client siya. Alam mo, Chang Yao, wala ka pang 2 years na lawyer. Marami kang di naiintindihan at gets ko naman yun. Makinig ka sa akin. Ang kaso ay kaso. At ikaw, hiwalay ka sa kaso. Huwag mong personalin. Hindi big deal yun, kaya huwag mong dibdibin. Libre kita ng milk tea. Ayan na sundo ko. Next time na lang. Kumusta yung pagbisita nyo kay Lolo Dong? Maayos po. Nung nalaman ni Grandpa Dong na lalaki ang apo niya, pumayag siya agad na magpa-kinship test sila. 3 days yung resulta. Lagi mo bang kasama si Chong Yao nung nasa nursing home kayo? Opo. Sure ka? Hindi mo siya iniwan? Hindi po. May client na tumawag sa akin. Mabilis lang yun. 2 minuto lang. Bumalik na ako kagad. May problema po ba? Paalala ko lang sa'yo, pag may lakad na kasama ang colleagues mo, huwag mo silang iiwan. Kung may mangyari, matutulungan nyo ang isa't isa. Boss, alam ko po na tuwing may lakad ako, nag-aalala po kayo. Don't worry, wala pong problema. Yun lang po ba? Makakaalis ka na. Okay pa. Sandali lang! Nagpadala ako sa'yo ng bouquet of peonies. Sana magustuhan mo yan. Changxi, may problema ka ba? Bakit parang galit na galit ka? Wala naman. Ba't nandito ka? Ano kasi, hindi ka nag-reply sa message ko. Di mo rin sinasagot tawag ko. Kaya naman pumunta na ako rito para mag-sorry sa'yo. Ujun, Yes? wag mo na akong tatawagan ulit. Ha? Bakit naman? May nagawa ba ako? Wala kang maling nagawa. Ako yung may problema. Ano bang problema yan, ha? Sabihin mo sa akin kung ano. Ayusin nating dalawa. Si Dangming, pinuntahan niya ako nung isang gabi. Pero divorce na kayo, hindi ba? Pumunta ba siya para manggulo? Sabihin mo sa akin, babalaan ko siya. Huwag ka na makailam. Problema ko to, ayokong madamay ka pa rito. Tinakot ka na naman ba niya? Chongxi, huwag ka na matakot at mag-alala pa. Hindi ako natatakot sa kanya. Kapag nalaman kong bumalik pa siya rito, pagsisisihan niya talaga yon. Hindi ito tungkol sa kung natatakot ba tayo sa kanya o hindi. Kapag lumapit ka sa akin, papapahama ka lang, siguradong pagbabantaan ka lang niya. Matatawag pa ba akong lalaki kung susuko ako ng dahil lang dito? Huwag kang mag-alala, Changxi. Paninindigan kita. Paninindigan? Nung nasa hotel tayo, Linawin mo yung sinasabi mo. nung nasa hotel tayong dalawa, O anong meron? nalasing ako at may nangyari sa atin, di ba? Tapos kahit di ko na maalala yung nangyari noon, yun. Walang nangyari sa atin noon, Ujun.
Na-deadbat ang phone mo, kaya naman binigyan kita ng pamasahe mo pa uwi. Bakit wala akong damit nun? Sumuka ka. Nadumihan damit mo, kaya tinulungan kitang maghubad. Ha? Yan lang yun, no? Wala tayong ginawa? Okay. Okay lang, kahit wala tayong ginawa, hindi pa rin nagbago ang pagtingin ko sa'yo. Bakit ba ang kulit-kulit mo? May naglihi ka ba sa toffee? Paano mo nalaman yun, ha? Gusto kong madikit sa'yo. Gusto kong nasa tabi mo. May tumatawag. Okay lang. Hinahanap ka na ni Miss Wang. Si Qianheng lang, oh. Hello? Puntahan mo yung address na sinend ko. Busy ako! Okay na. May kailangan daw siya sa'yo. Sige, pupuntahan ko lang siya at aalamin ko kung anong kailangan niya. Tapos babalikan kita. Huwag ka na bumalik. Hindi pwede. Iwan ko na dito. Pasok. Anong ginagawa mo? Nagpapa-foots pa, di ba obvious? Bigyan mo nga ako ng timba ng may mainit na tubig. Gusto ko na magpa-foods pa. Yes, sir. Busted ka na naman? Sobrang obvious pa. Sa boses mo pa lang, hindi na mahirap hulaan. Wala na. Wala na ang lahat, Shed. Misunderstanding lang pala ang lahat. Wala siyang gusto sa akin. Sinibihan pa niya ako na wag ko na raw siya ulit tatawagan. Di ka lang naman ngayon na busted. Practice makes perfect, di ba? Anong alam mo? Nung binasted niya ako dati, pwede pa kaming maging magkaibigan. Pero ngayon, binasted din niya talaga ako ng tuluyan. Baka wala ka talagang pag-asa sa kanya. Hindi tama yun. Pinadalhan siya ng bulaklak. Tingnan ba may ibang naniligaw sa kanya? Pero sino naman kaya? Mainit ba? Oo, medyo mainit nga. Oo! Dagdagan man ng malamig na tubig. Salamat. Napakainit. Alam mo, kalimutan mo na. Di mo rin maiintindihan. Di ako pwedeng sumuko. Wala ang pagsuko. Sa bokabularyo ko. Kailangan ko maghanda sa laban bukas. Ujon, may tatanong ako sa'yo. May kaibigan ako. Yan ba yung nag-iisip na sa kanya umiikot ang mundo? Hindi, iba to. Itong kaibigan ko, nasabihan ng kaibigan niya na walang konsensya at pera lang ang mahalaga sa kanya. Ano bang dapat niyang gawin para maging maayos ang samahan nila? Simple lang ang sagot sa tanong na yan. Sabihin mo mas maging maalaga siya at dapat nandyan siya kapag kailangan niya ng tulong. Ang simple lang sagot dyan. Bakit mo pa ako tinanong? Kaya mo na yan. Kailangan ko magpahinga. Sir. Kumusta naman? Marami pong nagsasabing nakaka-relax daw po talaga ang ambience namin dito at nakakatulong sa pagtulog. Parang hindi naman. Sa tingin ko, dapat muna kayo magsara. Pero Sir Chen, ba't niyo po nasabi yan? Meron po ba kayong hindi nagustuhan sa amin? Yung herbs po ba o water temperature? Masyado po bang high-end yung services sa inyo noon? Don't worry, sir. Mag-suggest kayo. At ayusin namin agad kung ano man yung... Sige na, hayaan mo na. Maling tao lang. 谁不是一个人，曾憧憬的青春，只是飘落的灰尘，夜色已沉。闭上眼，不再追问。没有要等的那个人，有些事要承认，但也不必认真。人生啊，需要安稳。
是一个人，谁不是拖着疲惫的身，咽下伤痕，转身重生。哦，我们学着伪装一个人，被时间追着的赶路人，万种身份。 Actually, hindi pa tapos yung de-stressing na ginagawa ko. Pero nakakatulong din yung mga ginagawa mo. Maghintay ka lang. Makikita mo yung resulta. Yung resultang sinasabi mo, Maghintay ka lang, may magic ding mangyayari. 就算是都交给你，有些事没否认，却也无力去争。爱情啊，从来没准。哦，我们写下伪装一个人，被时间追着的赶路人，万种身份也只是旅人。 Ang putla mo ah. Okay ka lang? Hindi lang ako nakatulog ng maayos. Patient number 3, Chung Ching Mei. Ikaw na yon. Ako na. Yung bag ko na lang pakibantay. Ha? Okay. Magandang resulta. Maraming salamat, Attorney Chang. Kumusta? Pareho ng paternal line sina Dongshan at yung bata. Kompleto na ang ebidensya. Magta-trial na tayo. Ang galing mo, Chang Yao. Ang laki ng contribution mo. Pag nanalo tayo sa kaso, malalagpasan mo na si Yufe at ikaw na ang next in line. Pagkatapos ko. Totoo. Ihatid na lang muna natin si Miss Chen. Okay. Hindi na. May susundo sa akin. Ha? Maymay. Kumusta? Pagod ka? Hindi. Pero Shiming, hindi mo alam ang pressure sa akin itong mga nakaraang araw. Lahat sila tinatawag akong homewrecker, kabit. Kahit mga abogado ko, hindi rin magandang pakitungo sa akin. Hello, attorney. Salamat sa pag-assist nyo. Pero gusto ko lang linawin sa inyo, mahirap ang buhay ni May noon. Kaya ang kabutihan ni Dongshan, akala niya pagmamahal. At hindi niya alam na di pala single si Dongshan. Kilala ko si May. Mahihain siya, kaya paano niya magagawa yon? Sana hindi niyo siya i-discriminate. At gawin niyo lahat para ipanalo ang kaso. Ha? Oo naman. Professional kami. Gagawin namin lahat para ipaglaban ang clients namin. Buti naman, maiwan na namin kayo. Salamat. Welcome. Mas okay kung nakilala kita noon. Di pa huli ang lahat. Oh. Yung lalaki, siya ba yung... Sila ba? Player pala ang babaeng yun. Napakatuso niya. Nakakagigil siya. Buti wala si boss ngayon. Magagalit yun. Ako yung nagkikigil. Siguro sa mundong ito, mas maayos ang buhay ng mga taong walang limitasyon. Tara na. Oo. Nabigla ako sa plot twist. Nakakagigil. Hindi ako makabook. Napakalayo kasi nito. Kanina pa ako nagbubuk, walang tumatanggap. Paano na tayo? Maglalakad. Sweet, ha? Attentive, diba? Kita mo, may nilalakad tayong kaso, pero lagi pa rin concerned si boss sa atin. Siyempre, mas concerned siya sa akin. Malayo ang lugar na to, at hirap tayong makabook. Pero pumunta si boss. Minsan nga, napapaisip na ako kung
Tinadhana ba kaming dalawa? Ang galing. Boss, ikaw lagi number 1 sa puso ko. On the way kasi. Ganon? On the way pa rin ba kahit malayo? Ay, on the way pala kahit saan. Changyao, feeling mo ba nasa special care car tayo? Ano sa palagay mo? Inaalagaan ka niya, di ba? Huwag mo sabihin yan. Pero mas inaalagaan niya ako kaysa sa'yo. May malasakit siya sa staff niya. Pero nahihiya siya. Kasi naman, mataas ang posisyon niya. Pero ang kilos niya at pagmamahal, hindi tugma. Let's go. Baroe, Boss, pag nagsalita ka pa ng isang beses, itatapon na talaga kita sa labas ng bintana kahit pa nagdadrive ako. hindi yan. Biro lang yun. Lawyer siya, alam niya ang batas. Bawal magtapon sa bintana. Tunay na leather to, di ba? Boss. Inayos at in-email ko na sa'yo yung evidence sa kaso ni Chen Xingmei. Hindi ko alam kung meron pang babaguhin doon. Oo. Na-check ko na habang nasa biyahe. Maayos ang ebidensya. Pinag-isipang mabuti. Good job. Salamat po, boss. Sinunod ko lang yung sinabi nyo at binago base sa instructions nyo. Okay. Boss, saan ka pupunta? Ibaba mo na lang ako sa tabi kung nakakaabala ko. Punta akong office. Pero sa kabilang direksyon yun mula kay Laboure. Bigla ko naalala na may naiwan akong document dun sa office ko. Boss? Ha? Nakakatulog ka ba ng maayos? Oo naman. Laging malalim ang tulog ko. Buti naman. Kasabay nito, ang gender identification sa Hong Kong ay nagre-require ng parents' identity information at relevant person signature. Nakuha namin ang ebidensya sa Hong Kong bilang supporting evidence na siyang bumubuo sa evidence chain. Naniniwala kami na hindi sapat ang ebidensya ng AI. Sasabihin ng hatol. Magsitayo ang lahat. Ang hatol ay ang sumusunod. Napatunayang ang dinadala ni Chen Xingmei sa kanyang sinapupunan ay may kaugnayan kay Dongshan. Kapag hinati ang mana ni Dongshan, ang parte ng bata ay dapat nakalaan sa kanya. Kung hindi kayo sang-ayon sa hatol, maaari kayong kumapila 15 araw mula sa araw na ibinaba ang hatol sa korteng ito. Kailangan magbigay ng kopya ang apila sa bawat partido. Pakikinggan ito sa hukuman ng Jiangcheng City. The court is now adjourned. Baure, magpapahangin lang ako sa labas. Okay, sige.
Attorney Chen? Attorney Chen, gusto sana kitang pasalamatan. Kung hindi kasi dahil sa'yo, malamang natalo ako sa kasong to. Kung may oras ka ngayon, pwede ba tayong lumabas? Hindi na yung kailangan, Miss Chan. Kakain lang tayo bilang pag-alala kay Dongshan. Bawal ba yun? I'm sorry, pero tapos na ang trabaho ko. Ipapadala ko na lang yung bill sa'yo. Talaga bang bato ang puso mo, Lolo? Malaki ang sakripisyo ni Mama sa pamilyang to. Inalagaan ka niya nung may sakit ka. Ngayon ako ang turing mo sa bastardong yun? Minmin, hindi isang bastardong batang yon. Siya ang nakababata mong kapatid. Walang lalaking tagapagmana ang papa mo. At ang negosyo ng pamilya, masasayang at mauuwi lang sa wala. Kailangan mong alagaan ang nakababata mong kapatid. Anong wala? Hindi niyo ba ako apo, ha? Sige, simula sa araw na to, hindi ko na kayo ituturing na lolo. Simula ngayon, wala na akong ugnayan sa pamilyang to. Wala na akong kahit na anong ugnayan sa inyo. Walang bata ka! Saktan mo ako! Wala kayo sa'yo. Minmin, tama na yan. Pasensya na. Sige na, ilayo mo na siya. Lolo mo pa rin siya! Ano bang ginagawa mo? Maraming salamat, Attorney Chen. Lahat na lang ba talaga ng mga abogado walang puso, ha? Pinagtatanggol ang kabit, pero hindi ang kasal. Buong akala ko magkaibigan na tayong dalawa. Minmin. Miss Dong, ang pagiging abogado ay isang propesyon. Wala tong kinalaman sa personal na paninindigan. Hindi excuse ang resulta ng kaso para insultuhin mo, staff ko. Minmin, huwag mo na silang sisihin. Sa akin mo, isisi ang lahat. Hindi kasi ako naging maingat. Kung naging mas maingat lang ako, hindi sana ganito. Ang naging resulta ngayon, minaliit ko ang ugali ng tao at mali ang husga ko sa pamilya. Tandaan mo ang araw na to. Tandaan mo ang resulta ngayon. Mahalaga rin itong leksyon para sa buhay mo, anak. Kailangan mong matuto. Hindi kita masasamahan habang buhay. Sige na, umuwi na tayo. Sige na. Nasaktan ka ba? Hindi. Okay lang ako.条件的相信野草。